O breaking news ngayon, nag-react na po si Martin Romualdez. Onas yung ating Pangulo nang ma-interview sa Negros Occidental ang ating Pangulo. Sabi ni PBBM, I'll not dignify the claim of former Speaker Martin Romualdez finally addresses resigned Ako Bicol Representative Elizalde Co's allegations. Sabi ni Martin Romualdez, my conscience anya remains clear. Throughout this inquiry, no public official, contractor, or witness has pointed to any wrongdoing on my part. Mark Villar, Bonoan Cabral operated kickback system and DPWH. Nasa tamang tono po yung pagkanta ni Yusek Bernardo at credible yung kanyang statement. Yung statement niya po, sinumpa ang salaysay. Naka-take out siya as compared to Saldico po. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, nag-react na po si Martin Romualdez. Onas yung ating Pangulo nang ma-interview sa Negros Occidental ang ating Pangulo. Sabi ni PBBM, I'll not dignify the claim of Saldico. Ayaw patulan ng ating Pangulo. Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, nagpaabot na ng statement sa pagkanta. Yan lang sintonado. Yung kanta ni Saldico, mga kababayan, sintonado. Walang matinong pyesa. Wala sa tono, wala accompaniment, meaning walang dokumento, walang nagko-corroborate. Siya lang, parang yung kwento, affidavit ni Gutesa, nasabi niya, totoo yung affidavit ni Gutesa. Kaya lang si Gutesa po, hindi na nagpakita. Wala ding mag-corroborate sa kanyang statement, kundi umaasa lang siya sa kanyang sariling kwento na nabuko yung kanyang affidavit, peke yung notaryo. Butas-butas. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung naging statement po ni Martin Romualdez. At mamaya, pag-usapan din natin yung mga butas ng kwento ni Saldico as compared doon sa kwento and expose po ni Yusek Bernardo ng DPWH. So, ikukumpara natin alin yung credible, yung kwento po ni Saldico o kwento ni Yusek Bernardo. Okay pa? Meantime, ito yung statement ni Martin Romualdez published by Philippine Daily Inquirer. Former Speaker Martin Romualdez finally addresses resigned Ako Bicol Representative Elizalde Co's allegations. Sabi ni Martin Romualdez, my conscience anya remains clear. Throughout this inquiry, no public official, contractor, or witness has pointed to any wrongdoing on my part. I do not wish to comment on the recent statements and allegations made by former Representative Saldico because these were not made under oath and do not hold water in the court of law. I continue to trust the ICI, the DOJ, and the Ombudsman to evaluate all statements fairly and strictly on the basis of evidence. I remain ready to cooperate with any lawful process, and I am confident that the truth will emerge through the proper institutions. Ayan lang po mga kababayan yung maiksi na statement po ni Martin Romualdez. Yung dating speaker po si Martin, tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maiksi lang magsalita. Hindi siya yung daldal ng daldal. More talk, more mistakes kasi po. Less talk, less mistakes. No talk, no mistake. Maingat po sa mga pagpapalabas ng statements. Yung ating Pangulo nga sabi na I'll not dignify with the claim of Saldico. Kung ang pag-usapan niya natin yung tungkol sa storm, sa pagbisita po siya sa Negros Occidental sa mga nasalanta ng Bagyong Tino at Uwan, pag-usapan niya natin. Yan ang ating Pangulo. Relax na relax. Busy siya. Kaya mali yung mga sinasabi ng mga DDS influencers na paranoid na daw. Pati si Sara paranoid na daw yung ating Pangulo. Paano naging paranoid? Na relax po ang ating Pangulo. At focus siya sa trabaho. Hindi siya intimidated po ng mga actions nitong mga gustong mag-power grab. Inassure na siya mga kababayan ng Armed Forces, ng PNP, at sigurado ng Amerika. At yung CBCP, the whole Roman Catholic Church, hindi sila sumusuporta sa mga panawagan na Marcos resign kasi ayaw nila sa mga Duterte. Look, President Ferdinand Marcos Jr. today, November 15, leads a situational briefing
with cabinet officials, national agencies, and local leaders in Central Negros Occidental to assess Typhoon Pinos damage and review ongoing rehabilitation efforts. Hindi po nagpapatinag ang ating Pangulo sa mga destabilization po. Assured siya ng armed forces. Walang suporta po sa civil societies ang mga panawagan. Kasi unang-una, yung ating Pangulo mismo yun nagpapaimbestiga sa korupsyon. At yung destabilization, yung mga plot na i-unseat siya mga kababayan, ang objective, iupo si Sara para po matigil na yung investigasyon kasi ang daming sangkot pong senador na mga kaalyado nila at mga congressmen kaalyado nila. Ayan ba? Yan yung mga pinangalanan ni Yusek Roberto Bernardo. Yan ang mga balita. Mark Villar, Bonoan Cabral, operated kickback system and DPWH. Nasa tamang tono po yung pagkanta ni Yusek Bernardo at credible yung kanyang statement. Yung statement niya po, sinumpa ang salaysay. Naka-take out siya as compared to Saldico po. Kwento lang niya yun. Di ba? Walang weight, sabi ni Ping Lacson. Walang probative value, sabi po ni Ping Lacson. Pati nga po yung video niya, medyo kaduda-duda kasi tingnan ninyo ang pagkakaiba. Pati yung ngipin niya, iba. Yung kilay niya, parang nagpakapal ng kilay tulad ni Chis Escudero. At syempre, nangayayat siya mga kababayan sa sobrang problema. Pero pinagdududahan nga po ng ilan na baka AI yung video. Hindi pa sigurado. Ini-evaluate pa po. Kaya ayaw patulan ng ating Pangulo. Ayaw i-dignify yung claim. Mga aligasyon po ni Saldico. So ang DPWH insertion po ay nasa tunong kanta ni dating DPWH Yusek Bernardo. Yun ang kapanipaniwala po. Dawit po sina dating DPWH Secretary Bonoan, si Yossi Cabral at saka si dating DPWH Secretary panahon ni Digong na si Mark Villar na incumbent senator ngayon. Tulad ng napanood po ninyo sa hearing ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee, si Bernardo po ang kompletong naglatag ng sistema ng korupsyon sa DPWH. May detalye, may figures kung magkano yung mga tinanggap na kickbacks ng mga senador, may years kung kailan po nangyari. May pangalan at may sariling pag-amin ng kanyang personal na pagkakasangkot. Inamin niya mismo sa kanyang testimony. Pero si Saldi po, ang sabi, wala niya akong tinanggap doon sa 25 billion na diniliver ko kay PBBM. Wala niya akong tinanggap doon. Zero. Naniwala kayo po, mga kababayan? Yan sabi niya. Sabi dito sa report ng Bandera, Saldico, ginit, walang nakurakot. Hinamon si Rimulya, investigate PBBM, Romualdez. Nag-deliver daw siya personal, 25 billion. Yan sabi ni Saldico. Walang perang napunta sa akin. Lahat ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Lalong naging unbelievable yung kwento tuloy niya dahil sa ganyang claim niya mga kababayan. Si Yusek Bernardo may pag-amin. So hindi siya lang nagkwento, kundi nag-confess siya mga kababayan. Ikinumpisal niya. Ang kanyang confession sumabog matapos niyang initalye mga kababayan kung paano sina Bonoan, si Yossi Cabral at ilang mga senador ang nasa likod na isa sa pinakamalaking racket or insertion na racket mga kababayan sa DPWH. Si Bernardo mga kababayan ang nagbigay ng pinakang mabigat, pinakakompleto, pinakakomprehensibo na expose po laban doon sa mga tunay na utak ng insertion mafia. Yan ang katotohanan dyan mga kababayan. So makikita natin sa lahat ng witnesses doon po sa Blue Ribbon, iisa lang po ang consistent. May documentation, may specific amounts. At may mga taong tinuturo. At siya po ay si Bernardo. Credible witness po. Hindi kino-coach tulad ni Gutesa na mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa kaysa sa mismong witness niya. Kompleto ang taon, kompleto ang figures na kanyang binabanggit at kompleto po ang chain of command. Sino yung mga tumanggap ng kickbacks? Pinangalanan niya po. Ayan po, mga kababayan. Report siya ng DCRH para alam ninyo kung sino yung nag-publish nito. Ex-DPWH Yusek Bernardo names. Ito, credible po. Pinanindigan niya. May dokumento. Hindi yung may prepared script lang po na binabasa.
Hindi man po sinumpaan, binabasa sa kung saan galing, mga kababayan. Di ba? Kaya sabi ni Ping Lacson, persiya niya, wala probity value. Si Ping Lacson mismo, chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa interview kahapon. At higit sa lahat, mga kababayan, humaharap siya, matapang na humaharap sa investigasyon. Kaya ang challenge po kay Saldico ng CBCP, pati po ng Palasyo Malacanang at ng Ombudsman, umuwi si Saldico, ready siyang proteksyonan po ni Ombudsman na Rimulya. Yung kanyang security, igigarantiya po para mag-execute siya ng kanyang statement na sinumpaan po. Ganon. So makikita ninyo po dito sa expose number 1 ni Yusek Bernardo sa budget insertions mismo ang ugat ng korupsyon at sinabunuan at Cabral ang ilan sa mga nasa tuktok ng operasyon. Detalyado po na sinabi ni Yusek Bernardo, si Cabral ang may total influence in authority sa pagbuo ng NEP para sa DPWH. Siya yung nakipag-meeting sa mga mambabatas para itanong ano ang gusto ninyong project na i-insert. Siya yung nag-adjust, nagbawas, nagdagdag sa NEP. At lahat ito, may blessing daw, sabi ni Yusek Bernardo kay Secretary Bunuan. Hindi po siya akaka. Hindi, narinig ko lang. Direct testimony, madaling sabi. Hindi aka-aka. Hindi niya sinabi, sa narinig ko niya. Tulad ng kwento ni Diskaya, narinig ko niya. Ginamit yung pangalan ni... Pero nag-deny din si Diskaya na may direct knowledge siya kay Martin Romualdez. Di ba po? Ayan expose number 2. Direktang testimony po. Si Bunuan mismo ang nag-utos kay Bernardo na mag-submit ng insertion list 3 taon, 3 beses, 3 malalaking halaga. Noong 2023, NEP 450 million. Noong 2024 NEP 150 million. Noong 2025 NEP, 900 million. So, hindi po invento, naka-breakdown po. At may taon, specific siya. Nakalista, naka-project list. Madaling sabi, mga kababayan. Diba? Makikita ninyo ang pagkakaiba sa kwento ni Saldi, saka sa kwento ni Yusek Bernardo. Sa kwento po ni Saldi, generalization at ang daming butas, sabi ko nga po, mas malaki pa yung butas sa butas ng ilong ko. Kaya nabasag kaagad po. Kaya kung nanonood sa atin si Kabayang Saldico, mas mabuting pakinggan po ninyo yung advice ng CBCP at saka ng Ombudsman, saka ng Palasyo. At sabi ko nga, si PBBM, open sa negosasyon. Basta't makipag-usapan niya sa akin yung mga kontraktor, ayusin uli yung mga projects, yung mga ghost project, di gawin. Yung mga substandard, gawin uli. I-repair para maging maayos yung project. Okay na niya tayo. Huwag magpapadala sa gatong Kabayang Saldi. Baka matunaw yung mga pinaghirapan po ninyo pag ganyan. Kung ako sa inyo, huwag kayong susugal dito sa gatong na destabilization. Ginagamit po kayo para i-destabilize. At pag makaupo si Sara na dati nang inaway po ninyo at inaway kayo, baka napromisahan kayong hindi na itutuloy yung investigasyon. Mabuti kung mangyari, baka ma-double cross kayo, magkaunsihan. Di ba? Buti na yung mag-usap kayo ng mabuti. Kung you fear for your life, then you seek protection from the DOJ, from the Ombudsman. Di ba? Ganun ang pwede po ninyong gawin para maayos yung problema na kinasadlakan po ninyo. Yun ang solusyon yan. Imbes na sumugal kayo dito sa destabilization efforts na wala man pong support sa civil society, walang support sa armed forces, walang support sa Amerika. Kaya malamang sa malamang, after the rally, 3 days rally, si PBBM pa rin yung presidente hanggang 2028. Di ba? Ngayon, dito tayo sa expose ni Bernardo number 3, may kickback rates per year at pareho sila ni Bunuan may hati. Ayon kay Bernardo, noong 2023, 10% daw yung hati niya, yung share niya. 2024, 15%, 2025, 20%. Ay yung kickback ito, mga kababayan pala, na binibigay. So bawat taon, pareho silang may cut sa commitments. May mekanismo, may flow, may hawak siyang 5 billion per year para kay Bunuan.
Hindi mo ito maimbento mga kababayan kung hindi ka kumpleto ng dokumento at hindi ka parte ng hatian o hindi ka parte ng operation. Parte siya ng operation mismo. Insider siya eh. Sa expose number 4, mga kababayan ni Jose Bernardo, may physical delivery ng cash kay Cabral. Hindi hypothetical, hindi sinabi lang sa akin, i-deliver niya mismo yung cash sa Quezon City residence ni Cabral. Sino ang gagawa ng detalye kung hindi siya mismo ang involved? Pero hindi kagaya ni Gutesa, si Bernardo ay nagpapakita at original ang notaryo ng kanyang affidavit at higit sa lahat, hindi tinuturuan ng kahit sinong senador. Hindi kino-coach po tulad ng ginawa ni Marcoleta kay Gutesa. At si Bernardo po, willing na mag-appear. Si Gutesa po, biglang nag-disappear. Naglao bigla at gumawa ng kwento si Marcoleta. Saka si Amy Marcos na pabaliktad na niya, magririkan na niya. Mas alam nila. You see? So alata mga kababayan, na-script kasi mabubuking po. Tapos biglang lumitaw si Saldico. Nagbasa din ng sarili niyang script. Punong-puno pa ng butas. At sinabi, mga kababayan, na yung ating Pangulo nag-insert ng 100 billion. Paano mag-insert yung ating Pangulo ng 100 billion at kakausapin siya sa insertion? Hindi kailangan kausapin siya. Kasi yung budget, president sa budget siya. Pwede niyang gawin yon at sabihan lang si Amina Pangandaman na dagdagan ng 100 billion. Di ba? At illogical, mga kababayan, na magpapa-insert yung ating Pangulo ng 100 billion pagkatapos ibibeto niya 194 billion. Tapos magpapa-imbestiga siya. Imbestigan niya yung sarili niya. Wala sa logic po, mga kababayan. You see? Dito tayo sa expose number 5 ni Bernardo. So, hindi lang po pera ni Bunuan at Cabral, pati nung panahon ni Mark Villar, gumana ang parehong scheme. Ayon sa kwento ni sa affidavit ni Bernardo, 10% ang komisyon, 15% napunta kay Villar, via kasi na si Carlo Aguilar, 25% kay Cabral, 25% kay Bernardo. So, consistent siya ang pattern. Consistent din yung mga players. Consistent yung modus. Kaya kapanipaniwala yung naging expose sa Senado ni Bernardo. Si Gutesa po, kamot ulo. Nagkamot na lang po ng ulo. Ito ang pinapaniwalaan ng mga DDS at ni Marcoleta. Kamot ulo. Ano ba? Ito daw ang credible witness. Kung ano-ano yung nakasulat, yun ang babasahin mo. Paragraph 20. Walang nagko-coach mga kababayan kay Bernardo. Alam niya kasi may personal knowledge siya. Expose number 6. Sa lahat ng nabanggit silang ang witness na umamin sa sarili niyang kasalanan. Hindi gaya ni Saldico na puro kwento, narinig, may nag-utos, pero zero proof, zero paper trail, zero witness. Si Bernardo po, inamin ang sariling pakinabang, inamin ang role, inamin ang cash deliveries. Kung naglalakad ang katotohanan, mukha ni Bernardo ang makikita natin. Tama pa, mga kababayan. So makikita ninyo, ang lalim kasi po ng detalyeng nalalaman po ni Bernardo. Kaya sa tingin lang natin, yun ang dahilan kung bakit nilabas nila si Saldico. Para ma-distract yung atensyon ng mga tao. Tapos, siyempre, sa tingin natin, gatong para sa destabilization. Kung may maniwala sa kwento. Paano yan? Walang maniwala po Other than, siyempre, yung mga DDS. Sila naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan po. Kasi parte sila sa gustong pagtakpan itong mga totoong sangkot sa anomalya. Kasi itong mga totoong sangkot sa anomalya po sa flood control, mga kaalyado nila ang karamihan, mga senador, congressmen, DPWH officials. Nakita ninyo, mga kababayan? So, wag natin pong ngayaan matabunan. Cover up po ang ginagawa nila. Wag tayong padidistract. Itutok natin ang atensyon doon sa investigasyon ni Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson po matino bilang chairman committee ng Blue Ribbon. Sisiguruhin na Ping Lacson, lalabas ang totoo at mananagot ang dapat ng managot. Ang plot nila mga kababayan, isulong ang people power para pagtakpan ng korupsyon.
na nabulgar po, flood control scandal na binulgar ng ating Pangulong Bongbong Marcos mismo po. At gusto nila baliktarin, bultahan mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. At sabi nga natin, malamang sa malamang ang nagpupundo nitong destabilization, itong mga sabit po sa korupsyon para tuloy ang korupsyon. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.